Eden, Pa? Bakit po? wala. Gusto ko lang magpasalamat, anak, Para saan pa? sa pagpayag na bumalik ka dito. Alam ko namang settle ka na sa Maynila. Pasensya ka na at kailangan pa kitang pabalikin dito. Pa, ayos lang. Pwede pa rin naman akong bumalik doon pag maayos ka na. Yun ay kung gagaling agad yung papa mo. Ang tigas-tigas ng ulo. Pero seryoso, Eden. Mas gusto ko talaga sanang dito ka na lang. Ikaw na ang mag-manage ng mga negosyo natin. May negosyo rin po tayo sa Manila, pa. Pero daan dito ang dalawa sa pinakamalaki, iha. Ang tubuhan at maisan ang talagang source ng income natin ngayon. At ayokong madisgrasya na naman ito sa kamay ng kuya mo. Pa, di ba sabi ni Kuya, hindi naman talaga niya alam na scam yung kadil niya? Ang sabihin niya, hindi siya nag-iisip. Lucas, ano ba? Pa, relax ang puso mo. Ano ba yan? Baka atakihin na naman ulit kayo. Mga ano ba yan? Ay, pasensya na po. Parang may nabangga po kasi ako. Ano po? Diyos ko, Arnold. Ano bang ginagawa mo dyan? Tingnan mo. Opo, ma'am. Ma, puntahan ko rin po. Ano? Teka. Erin, ano ka ba naman? Ma, mabilis lang to. Diyos kong bata ka. Manong, may tao ba? May nasigasaan tayo? Ma'am, may sa ilalim ng sasakyan. Ano po? May... Nanlaki ang mga mata ko nang tignan ko ang ilalim ng sasakyan. At bago pa man makapagsalita, ay mabilis na gumapang ang isang babaeng sobrang haba ng buhok. Purong itim ang mga mata at naglalaway pa. Sa sobrang dumi ng kanyang mahabang bestida, isang malakas na hiyaw ang kanyang pinakawalan. Dahilan para mabalik ako sa realidad. Ilang metro na lang ang lapit niya sa amin. Manong, takbo! Ma'am, pasok po! Erin, ano yun? May babae Babae? Anong babae? sa ilalim ng sasakyan. Pa, halin mo ang babaeng yun. Tara na po. Ha? Anong sinasabi mo, Erin? Manong, bilis. Tara na po. Dali na. Ang payapa kong buhay sa Maynila ay nagulo nang biglang tumawag ang papa ko na kailangan kong umuwi para pamahalaan ang aming mga negosyo. Dahil mas mahabang panahon akong nanatili sa Maynila, ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kababalaghan o mga kakaibang nilalang na pinapaniwalaan ng mga nasa probinsya. Pero matapos ang naranasan ko, ay wala na akong naging choice kundi ang maniwala. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Eden, isang probinsyana pero lumaki sa Maynila. Bata pa ako nang ipadala ako sa Maynila ng mga magulang ko. Kaya masanay ako sa kultura ng syudad at hindi talaga ako nagpapaniwala sa mga kababalaghang sinasabi ng mga kapitbahay namin noon sa probinsya. Pero isang pangyayari ang nagpabago ng paniniwala ko. Dahil doon ay nahiligan ko na ang mag-research tungkol sa mga kakaibang nilalang, lalo na tungkol sa mga aswang. Kaya ako napadpad sa channel ninyo. Naging tagapakinig ninyo ako hanggang sa isang kaibigan ko ang nagkumbinsi sa aking ipadala ang aking kwento sa inyong channel. Hindi may pagkailang may kaya ang pamilya namin. Ang aking Papa Lucas ay nagmana ng malaking tubuhan sa aking lolo't lola. Nag-expand siya kaya nagkaroon din kami ng maisan sa probinsya at naging distributor sa ilang malalaking kumpanya. May ilang negosyo rin kami sa syudad, katulad ng paupahan at kung ano-ano pa. Dalawa lang kami ni Kuya Eric na tagapagmana. Dahil siya ang panganay, ay dapat talagang siya ang hahalili kay Papa sa pamamahala ng mga negosyo. Ang kaso, ang unang negosyong ipinagkatiwala ni Papa sa kanya ay nalugi dahil ang pinag-investa niya ay isa palang scam. Hindi lang yun, dahil nahuli rin siya ni Papa na nangungupit ng malalaking halaga sa kumpanya para ipanggastos niya sa kanyang mga luho at bisyo. Dahil doon ay nagalit si Papa sa kanya at inatake sa puso. Katapos noon ay tinawagan ako ni Mama para umuwi muna at asikasuhin ang mga negosyo namin
Abang nagpapahinga si Papa. Lucas, dahan-dahan lang, okay? At, ayos lang ako, Aden. Ayos lang. Itong si Eden ang mukhang hindi ayos. Eden, Ma, natutulala ka, anak. Ano bang nangyari kanina at anong nakita mo? Baka nakakita ng aswang. Eric! hi kuya. Hay, bunso. Welcome back. Hindi ko alam kung masaya ka ba talagang bumalik na ako. Chill, bunso. Siyempre naman masaya akong bumalik ka na. Halika nga, payakap ko sa kuyo. Ha? Laki mo na. Huling naalala ko, nakakarigap pa kita eh. Kuya, please lang. Hindi na ako bata. At mas lalong hindi ako aso, no? Huwag mong guluhin ang buhok ko. Eden, bunso! Ate Danica, hi! Magandang gabi sa'yo. Namiss kita. Magandang gabi rin, ate. Kumain ka na ba? Tara, kumakain din si Ella sa kusina. Tara. Okay lang. Busog pa ako eh. Magpapahinga na lang ako. Ngayon lang kumain si Ella, Danica. Gabing-gabi na. Ang tigas kasi ng ulo, ma. Kanina ko ba sinasabihan na kumain na? Ayun. Ang tagal na nag-tantrums. Ang tagal pa naming inamo. Pinapalaki mo kasing spoil. Adel, tama na yan. Tara na. Gusto ko na rin magpahinga. Eden, sige na. Magpahinga ka na. Bukas na lang natin pag-usapan ng mga bagay-bagay. Sige po. Good night, ma, pa. Good night, Iha. Kuya, Danica, mauna na ako. Okay, sis. Sweet dreams sa'yo. Napabuntong hininga na lang ako at tumuloy na sa aking kwarto. Pabagsak akong umupo ng kama at napatitig sa kawalan. Bumalik sa isipan ko ang nangyari kanina. Hindi pa rin ako makapaniwala. Aswang ba yun? Maraming usap-usapang ganun dito sa amin eh. Napapikit ako at napahiga na lang. Di ko alam kung dala ng pagod kaya nakatulog na lang din ako agad. Ma, Oh, Eden. Ang aga mong nagising, anak. Teka, ayos ka lang ba? Bakit ka humahangos? ano? Nanaginip lang ako, ma. Ha? Iinom lang ako ng tubig. Ano bang napanaginipan mo at bakit parang uhaw na uhaw ka naman, anak? Ewan ko, ma. Nanaginip ako ng aswang. Ha? Anong sinasabi mo? Alam mo, kagabi ka pa. Ano bang nakita mo sa ilalim ng sasakyan? Pati ang driver natin hindi na bumalik. Takot daw na umuwi kagabi. Ano po? Oo, yun ang sabi ng asawa niyang pumunta rito kanina para ipaalam na hindi na babalik ang asawa niya. Wala na akong maintindihan, Eden. Kababalik mo pa lang dito pero ano to? Sorry, ma. Kasi po, Kasi ano? ma, hindi ko alam kung maniniwala ka. Okay, pero may nakita talaga kami ni Manong kagabi. Hindi guni-guni yun. Kasi sabi mo nga, di ba? Takot na takot si Mang Arnold. Ma, imposibleng guni-guni ko lang yun. Kaming dalawa ni Manong ang nakakita. At yun din ang napanaginipan ko kanina. Ano bang nakita niyo ni Arnold kagabi, ha? Diretsahin mo na ako, Iya. Ma, babae nga po. Ang haba ng buhok niya. Tapos, nakatakip sa mukha niya ang mahabang buhok niya. Tapos, ang dungis niya. Puno ng dugo at ang daming sugat. May pangil pa siya. Tapos, Pangil? Sino may pangil? kuya, Anong pinag-usapan niyo? Anong pangil? Vampira? Hindi ko rin alam dyan sa kapatid mo, Eric. Ang sabi niya ay may nakita raw sila ni Arnold na halimaw o aswang. Ewan ko dyan sa kapatid mo. Aswang? Den, seryoso ka ba? Hindi ba ikaw nga ang mas hindi naniniwala sa mga yan? Na-impluensya na yung utak mo sa pagiging city girl mo? pero kuya, nakita ko. At paano mo ipaliliwanag yung takot ni Mang Arnold, ha? Bakit siya na-trauma sa nakita namin kagabi? Eden, hindi namin alam kung ano talagang nangyari kay Arnold, okay?
Hindi namin nakausap. Iha, tama na. Makapagod ka lang talaga sa biyahe. Bakit parang hindi kayo naniniwala sa akin, Ma? Eh di ba kayo nga itong mga naniniwala sa aswang? Bakit ayaw niyong maniwalang may nakita ko at napalaginipan ko pa nga? Oh, dinalaw ka sa panaginip? Nax, ano may gusto sa'yo? Anong mali? Pwede ba kuya? Hindi ako nagbibiro. Okay. Kalma, bunso. Hindi ko naman mabiro pero seryoso, Eden. Ilang taon na rin simula ng huling may makita kang aswang dito sa bayan natin. Kita mo na? Meron nga, di ba? So bakit parang hindi kayo naniniwala sa akin? Okay, anak, okay. Kalma. Sige. Ipagpalagay nating totoong aswang yung nakita ninyo ni Arnold. Wala namang nangyari, hindi ba? Hayaan na natin, anak. Mag-iingat na lang tayo, okay? Ganun na lang yun, Ma. Ganun lang ang gagawin natin, Eden. Eh di tayo dapat nakikialam sa mga nilalang na yan. Umiwas na lang tayo. Huwag kang mag-alala at magpapatawag na lang ako ng albularyo para makahingi tayo ng pamproteksyon o kung ano man. Okay, Ma. Tapos na ba ang drama? Naghihintay na si Papa sa may garden. Ma, kumain na raw tayo at alis pa sila ni Bunso. O siya, sige. Manang, pakihatid na lang ang mga ito sa garden at doon kami kakain ng agahan. Salamat, Manang. Tara na. Gutom na ako Iya, halika na. Mabuti naman at naandito na kayo. Magandang umaga pa. Good morning, Iha. Sige na. Umupo na kayo nang makakain na tayo. Tita, hello po. Ella! Hello! Ang cute mo! At ang laki mo na! Siyempre po, no? Bakit nga si tita? Sorry hindi na kita nalaro kagabi. Medyo pagod lang si tita Pero hindi bali. Ngayon, maglalaro tayo at mamayang hapon, ha? Yay! Thank you, tita. O sige na, kain na tayo. Sige na. Kumain na tayo. Then pagkatapos ito ay sumama ka na sa akin sa tubuhan para mapasa ko na sa iyo ang ibang transaksyon natin. Okay po pa. Tahimik ang naging agahan namin kahit na may mga pasaring si Papa kay Kuya. Pagkatapos ng hapunan ay dumiretso na rin kami ni Papa sa tubuhan. May mga pinag-uusapan lang kami noon tapos tinignan na namin ang maisan at doon na kami nalanghalian kasama ang mga trabahador. Eden, ito si Mang Jose. Siya ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ko rito sa maisan. Kung may tanong ka, sa kanya mo na lang itanong. Magandang araw, Eden. Naku, parang kailiit mo pa lang nung huli nating pagkikita. Oo nga po. Kayo po yung asawa ni Manang Nympha, no? Natumbok mo, Iha. Naalala mo pa pala ako. Nakakatuwa naman. Oo naman po. Teka nga po pala. Hindi ko nakita si Manang Nympha sa bahay. Wala na ba siya sa bahay? Pa? Hindi, anak. Nasa kabilang bayan lang at may pinuntahan. Di ba, Jose? Oo, Eden. Sa katunayan babalik na rin yun ngayong araw. Mabuti naman po. Baka magkita na rin kami mamaya. Nakoy, namiss ka rin noon. Si Manang talaga. Magandang tanghali mga bossing. Nandito pala si Eric, sir. Anong ginagawa mo rito? Magandang tanghali po. Hi, Papa. Eden. Tita! Ella? Anong ginagawa mo rito? Danica, bakit mo dinala si Ella rito? Eric, anong ginagawa mo rito at talagang dinala mo pa si Ella dito? Danica, ano to? Pa, relax. Hindi naman po kayo magtatagal ni Ella. Kasi may pinatid lang si Mama rito. Eto may mga kanina pinadala si Mama. Ella, halika na. Pupunta pa tayo sa sentro para bumili ng mga school supplies mo. Tara na. Mamimili kayo ngayon? Oo. Simula na ng pasukan sa Makalaway. May ipapabili ka ba, Bunso? Wala na. Okay, una na kami. Lab, mabilis lang din kami ha. Balik kami kaagad. Pa, una na po kami. Manong, bye. Ciao, Bunso. Ingat kayo, Danica. Eric, bakit hindi mo sinamahan ang mag-ina mo?
Okay lang sila. Isa pa, pinatid ko naman sa ibang driver natin. Oh, wala na ba si Arnold sa inyo? Wala na nga eh. Kailangan pa namin ng isang driver. May re-recommend ka ba? Teka, ano bang nangyari kay Arnold? Ang balita ay bigla na lang daw nagkulong kagabi. At parang takot na takot. Mang Jose, Abay, ang sabi nakakita raw ng aswang. Aswang. Opo. Silang dalawa na Eden. Ano? Eden. Eric. Bakit? Totoo naman ah. Tumahimik ka. pa, ayos lang. Totoo po. Kagabi, akala niya may nabangga siyang tao kaya bumaba kami para tingnan. Pero pagbabaho namin, halimaw ang nakita namin sa ilalim ng kotse. Ayun, pagkatapos nun ay hindi na siya pumasok. Ay, Diyos mabagin. Ilang taon na rin simula nung huling may makakita ng aswang dito. Ibig sabihin, may bagong aswang. Huwag kayong mag-alala. At pinapuntahan na rin naman ni Adele yung kakilala niyang albularyo at saka isa pa. Wala pa naman tayong nababalita ang inatake, hindi ba? Baka hindi naman talaga taga rito yun. Hindi. Noong nakarang linggo ay may mga umugong ng balita tungkol sa pag-atake kuno ng aswang. Oh, Pero tama rin naman si Lucas. Hindi yun dito. Wala pa namang nababalita ang meron dito sa bayan. Pero kahit na, karatig bayan lang natin yun. Hindi rin malabong baka mapadpad yun dito at... Jose, tama na yan. Tinatakot mo ang mga tao. Ha? Sinasabi lang naman. Sinabi lang tama na. Mag-ingat na lang tayong lahat. Sa ngayon ay kumain na lang muna tayong lahat. Sige na, lalamig na ang mga handa natin. sige na po. Kumain na tayo. Oo, mabuti pa nga. Isaac! Hoy! Bilisan nyo at ilatag nyo na ang mga pagkain. Isama nyo tong kakaning ipinadala ni Mama Del. Kuya, Bunso, bakit? bakit mo kailangang sabihin yun? Ang alin? Yung nakita nyo ang aswang? Bakit? Totoo naman, di ba? Tinakot mo sila. Sanay na ang mga yan. Nasa probinsya tayo, Eden. Yaka na nga, kumain na tayo at nagugutom na ako. Tara. Wala na rin akong nagawa at sumama na sa kanila para kumain ng tanghalian. Hanggang sa biglang dumating si Manang Nympha. Kasama ang isang lalaking hula ko ay nagtatrabaho rin sa maisan. May dala silang mga prutas. Eden, ikaw na ba yan? Manang, Ay, naku, ang laki-laki mo na. Nabis kita, alaga ako. miss na miss din po kita, Manang. Halika, ang dami kong ikukwento sa iyo. Manang talaga? Kumain na lang po muna tayo, dali. Ay, oo nga pala. O, eto, may dala nga pala ako mga prutas galing sa kapatid ko. Pagsaluhan natin. Limuel, palagay na lang yan dito. Kasama mo si Lemuel. Nakita ko lang po si Aling Nympha sa terminal. Saktong papunta ako rito. At siya rin naman. Kaya sumabay na ako sa kanya. Oo nga pala. Ayos na ba ang nanay mo, Lemuel? Ayos na po. Maraming salamat sa pagpayag na mag-day off muna ako. Boss Lucas, salamat po. Wala ka naman, Lemuel. Ang importante ay maayos na ang ina mo. Masipag ka naman at hindi ka tamad. Salamat po ulit. Naks, favorite pala itong si Lemuel. Eden, eto nga pala si Lemuel. Siya naman ang katiwala ni Jose. Kung wala si Jose, ay sa kanya ka magtanong. Lemuel, si Eden, anak ko. Simula ngayon ay siya na muna ang mamamahala sa tubuhan at maisan. Hi, nice to meet you. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala. Tara, Manang, dito ka po sa tabi ko. Marami akong ikikwento sa iyo. Ay, gusto ko yan. Magkwento ka. Ano? Siguro may nobyo ka na sa Maynila, no? Gwapo ba, ha? Manang talaga? Wala po, no? Aba,
Ang ganda-ganda mo. Wala nga po. Habang busy kami ni Manang sa pagkukwentuhan at ganon din sina Papa at ang iba, ramdam ko ang titig ng bagong dating na si Lemuel. Pag tiningnan ko naman siya, umiiwas siya ng tingin. Nakagat ko ang aking labi nang maramdaman ko ang malakas na kabog ng dibdib ko. Ano ba yan? Well, hindi ko rin naman kasi maitatangging may itsura siya. Pusang gala. Crush at first sight? Pilit kong hindi na siya pansinin. Nagtour kami sa Maisan pagkatapos habang nauna naman si Manang Nympha sa bahay. Bale, yun lang naman ang ginagawa rito sa Maisan, Eden. Huwag ka mag-alala at nandito naman ako para bantayan ang mga pang-araw-araw na gawain. Hindi rin naman kailangang araw-araw ka magpunta at pinapapunta ko rin naman si Lemuel sa opisina para mag-report. Ganun lang din ang gagawin niya katulad ng ginagawa niya sa papa mo. Salamat po, Mang Jose. Maraming salamat sa inyong lahat. Gagawin ko po ang lahat para mas mabilis ako maka-adapt. Kung tatagal ka. Eric, Pa, mauna na po ako. ano? Saan ka pupunta? Gusto ko lang po maglakad-lakad. Eden, hindi mo na kabisado ang mga dan dito. Pa, ayos lang po ako. Makakauwi naman ako ng bahay. Huwag ko kayo mag-alala. Saan mo ba gustong pumunta? Ipahatid na lang kita. Pa, please. Gusto ko munang mapag-isa, okay? Kaya ko na pong sarili ko, pa. Okay. Sige. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako, pa. Nakakainis. Nagparinig pa. Bakit parang kasalanan kung pinabalik ako ni Papa at akong pinapahandle ng mga negosyo rito? Hindi ko naman kasalanan pumalpak siya at nagpaskam pa. Tapos ngayon, pariringgan niya ako. Hindi ko naman siya pinaringgan nung pinalugay niya mga negosyong pinahawak sa kanya. Hindi ko na alam kung saan ako napunta dahil panayaran ko kay kuya hanggang sa natigil ako nang makitang nasa gitna na ako ng gubat. Napamura ako at naglakad na ulit para sana bumalik nang bigla akong mahulog sa isang malaking butas. Aray! Putik na yan. Aray! Ang sakit ng paa ko. Ma'am Eden, ma'am, Sino yan? Lemuel? ma'am, teka lang po kukunin kita dyan. Salamat. Eto po, umawa kayo rito sa tali. Okay. Teka lang po itali niyo po sa bewang niyo. Kung may makakapitan po kayo sa gilid, kumapit po kayo at hihilahin ko po kayo. Sige. Pagbilang ko ng 3, hihilahin ko po kayo. 1, 2, 3. Teka lang po. Mahulog ako. Teka lang ma'am, kumapit po kayo. Hihilahin ko po ulit kayo. 1, 2, 3. Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Tulungan ko po kayo. Thank you. Sigurado po kayong hindi kayo nasaktan? Oo. Wala namang masakit. Aray! Natapilok po ba kayo? Putik. Oo. Kaya ako nahulog dahil sa pagkakatapilok ko. Makakapaglakad po ba kayo? Kailangan natin lagyan ng ice yan. Mamamagayan eh. Susubukan ko. Sige po, aalalain ko po kayo. Okay. Dahan-dahan lang ma'am. Ang sakit! Parang namamaga na talaga siya, ma'am. Kargahin ko na lang po kayo. Sigurado ka? Opo, malapit lang naman ang bahay namin dito. Lalagyan natin yan ng yelo. Tapos bebendahan ko na rin. Huwag ka mag-alala. Saglit lang tayo ron. Babalik din tayo kaagad at nang maihatid na kita sa inyo. Salamat. Okay lang bang kargihin kita? Okay lang. Sige po, kapit ka lang sa balikat ko. Okay. Dito ka pala nakatira sa gubat? Oo, ayaw ni nanay sa mataong lugar eh. Bakit?
Hindi ko rin alam. Sa totoo lang, basta ayaw niyang sa bayan kami tumira. Hindi ko na lang din kinukontra. Pangangaso rin kasi ang hanap buhay niya. Wow! Lagang hasong nanay mo? Oo, astig di ba? Oo nga eh. Ilang taon na ba siya? Mga 70 years old yata. Wow! At may lakas pa siyang mangaso, ha? Ay ma'am, kung alam niyo lang, sobrang lakas pa nga nun eh. Parang ang lakas pa nga ni Manang eh. Nandito na tayo. Dito lang muna tayo sa labas. Nakakaya magpapasok eh, ang gulo-gulo. Hoy, ano ka ba? Okay lang. Sige po. Upo ka lang po muna rito sa upuang kahoy. Kukuha lang ako ng yelo sa loob at pang-bandage sa'yo. Salamat ah. Ang creepy naman dito. Sobrang tahimik din. Paano kaya sila nabubuhay rito? Lagay mo po rito sa maliit na upuan ng paa mo. Ay, salamat. Saan kayo kumukuha ng ice? I mean, wala kayong kuryente rito, di ba? May ice bucket naman. Tsaka bumibili talaga kami sa palengke kasi minsan ay nagtitinda rin talaga si nanay ng mga ice candy. Mga ganong bagay. Ah, kaya pala. Sabihin mo lang kung masakit ha. Mm. Sorry. Hindi. Ayos lang. Paano ka ba napunta rito? Buti na lang nakita kitang papasok ng gubat at nasundan kita. Wala. Hindi ko na rin napansin eh. Sa totoo lang, nainis lang kasi ako kay kuya. Ang dami niyang pasaring eh. Gusto ko lang naman sana magpahangin. Ayun, naglakad-lakad lang ako hanggang sa hindi ko na namalayang nandito na pala ako sa gubat. Aalis na nga sana ako eh, kaso natapilok naman ako. At napunta nga sa butas. Ay, sobrang daming kamalasan ng araw na to. Hindi pala kayo close ng kuya mo. Close naman kami noon. I mean, hanggang ngayon naman, pero may mga oras lang talagang nabubwisit yun sa akin. Lalo na ngayon na ako lang pinagkakatiwalaan ni Papa sa mga negosyo rito. Kahit na siya naman dapat, kasi siya ang panganay. At siya yung nandito, di ba? Malaki palang galit sa'yo ni Sir Eric. Grabe naman ang galit. Tingin ko naiinis lang talaga siya sa mga nangyayari. Pero alam ko namang mahal ako ni Kuya. Mahal mo rin talagang kapatid mo, no? Oo naman. Kuya ko yun eh. Lebuel. Sino yan? Nay. Magandang araw po. Anong ginagawa niya dito, Lebuel? Sino yan? Nay, amo ko po sa Maisan. Anak po ni Don Lucas. Tinulungan ko lang po. Ay, pasensya na po kung pauwiin mo na yan, Lebuel. Lebuel, una na lang siguro ako. Hindi. Ihatid na kita. Tara na. Pero, May kukunin lang ako sa loob tapos alis na tayo. Wala na akong nagawa kundi ang ihatid na lang ng tingin si Lemuel papasok ng bahay. Napalunok ako at biglang kinabahan. Iba kasi ang titig ng ina ni Lemuel. Parang nagalit yata na nandito ako. Hindi na siya lumabas hanggang sa nakaalis na kami. salamat, Lemuel, at pasensya ka na ha. Nakaistorbo pa ako sa'yo. Hindi ka naman istorbo. Pasensya na rin sa mama mo. Mukhang nagalit yata na nagputuloy ka ng tao ron. Nako, huwag mo nang isipin yon. Ganun lang talaga yon sa mga di niya kilala. Pasensya ka na ha. Oy, ayos lang. Ano ka ba? Eden? Ma, Oh my gosh, Eden. Anong nangyari sa'yo? Lympha? Yung first aid. Oh, Diyos ko, Iha. ma, relax lang. Ayos na po ako. Minor lang naman po ito eh. Tsaka na first aid na rin naman ni Lemuel itong pa ako. Tsaka malayo po ito sa bituka, ma. Huwag kang OA, pwede. Hindi. Anong minor ang pinagsasabi mo, ha? Kitang-kita ko ang pamamaga ng paa mo, Eden. Saan ka ba nagsususot? Nagkaganyan ka. Ay, Diyos kong bata ka. Kanina ka pa hinahanap ng papa mo. Bigla ka na lang daw nawala kanina. Eden naman. Hindi na gaya ng dati ang lugar na to, Iha. Ma, ayos nga lang ako. Nakauwi naman ako, di ba? Huwag ka na mag-alala, okay? Kahit na, Diyos kong bata ka talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Ma, please. Nakakahiya po kay Lemuel na dito niyo pa ako pinagagalitan.
Hindi ba tauhan ka namin sa maisan? Opo, magandang araw po ma'am. Ikaw bang gumamot sa anak ko? First aid lang naman po ang ginawa ko. Pag namaga pa po yan, mas magandang ipacheck nyo na lang po sa doktor. Still, salamat iho. Maraming salamat. Okay lang po, walang anuman. Hindi. Anong gusto mo, ha? Gusto mo ng prutas? Hindi na po. Okay lang po talaga. Ma'am Eden, una na po ako. Thank you ulit, Lemuel. Sige po, mauna na ako. Salamat ulit, Lemuel. Ma, mauna na rin po ako. Sa kwarto na lang po ako. Hep. Hindi, Eden. Mag-uusap pa tayo. Ma, please. Hindi. Manatili ka dyan. Manang Nympha, nasa na bang first aid? Ma, tapos na nga po. Manang? Ay, eto na. Kanina pa naman to rito, madam. Upo, Eden. Titingnan ko yung spray mo. Ma, sinabi ko na nga pong okay na ako. Nakabende na nga oh. Tsaka nilagyan na rin ng ice ni Lemuel yan sa bahay nila. Ay, nakapunta ka sa bahay ni Lemuel. Opo. Kasi napunta po ako dun sa gubat eh. Nahulog ako sa butas pagkatapos. Ayun po. Kaya po napunta ako doon. Natapilok po ako eh. Hindi na po ako makalakad kaya tinulungan niya ako at since malapit naman daw ang kanila, doon na lang po kami nagpunta. At doon niya rin po ako ginawa ng first aid. Bakit, Nympha? Bakit ganyan ang mukha mo? Anong meron sa bahay ng lalaking yon? Ay, wala naman. Kasi yung ina nun, ayaw yata sa mga tao. Hindi nagpapapasok sa kanila yon. At hindi rin nakikipaghalubilo sa mga tao. Nako, ewan ko ba kung bakit ganun yon. Oh, kaya po pala parang galit siya nang nakita ako kanina, Manang. Pinagalitan ka? Ma, hindi po. Nagtanong lang naman kung sino ako. Pero masungit nga yung mukha. Pero hindi niya naman ako sinungitan o ano, Ma. Abay, dapat lang. Ma naman. Pero bakit ka ba napadpad sa gubat, ha? Pinahanap ka ng papa mo. Wala lang po. Gusto ko lang sanang magpahangin. Hindi ko naman sinasadya na mapunta sa kagubatan. Nadala lang yata ako ng reflection ko kaya ayun, sa paglalakad ko, napunta ako sa gubat. At bakit ka nga nagpapalakad-lakad? Gusto ko nga lang pong mapalamig ng ulo. Nainis lang ako kay kuya. Bakit? Ano na naman ang nangyari? Usual, naparinig lang niya, Ma. Medyo naiirita lang ako kaya nagpalamig ako ng ulo at yun na nga, napadpad na ako sa gubat. Eden, Iha. Alam mo naman kung saan nanggagaling ang kuya mo, hindi ba? Pasensya ka na, Iha. Ma, kung galit siya kay Papa, bakit pati sa akin? Eden, alam mo naman yung kuya mo. Still, Ma, nakakainis lang talaga. Kaya nga ako umalis na lang eh. Para magpalamig ako ng ulo ko. Kaya ito rin yung nangyari. Eden, maraming salamat, Iha, sa pag-iintindi sa kuya mo. Ayos lang naman po talaga eh. Nangyari na rin naman po. Ma, gusto ko na po talaga magpahinga. Pwede bang sa kwarto na lang ako? Okay. Pero susunod si Nympha sa'yo para tingnan yung sprain mo. Okay, Ma. Manang, tara na po. Ay, walang problema, madam. Eden, tara na. Kaya mo bang maglakad? Paalalay na lang po ako, Ma. O siya, sige. Ay, dahan-dahan ha. Masakit ba? Ayos lang po. Ilang hakbang na lang. Nako, ikaw talagang bata ka, oo. Kaya ko naman po. Tsaka, napagalitan na po ko ni Mama. Pati ba naman kayo, Manang? Jesus! Nagpa-cute ka pa talaga. Oo na, hindi na. Oh, ayan. Nandito na tayo sa kwarto mo. Teka lang. Ay, ang sarap matulog naman. Ay, nako. Ayusin mo muna yung mga paa mo. Sige na, titingnan ko. Eto na nga po. Eden, Po, totoo ba yung sinabi ni Jose? na alin ba nang? Yung, yung nakakita raw kayo ni Arnold ng aswang. Bakit niyo po natanong? Kasi naman anak, nakakatakot din kung talagang nagbabalik na ang mga aswang. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasi sa mga karatig bayan, yun na rin ang mga sinasabi nila.
may mga biktima ng aswang. Pero hindi naman ganun kalala. Manang, nakakatakot naman po yan. Kaya nga anak, mag-iingat ka ha. Di ba ang sabi mo, nakita niyo ni Arnold ang aswang? Ay naku, natatakot lang ako para sa kaligtasan mo. Bakit po? May dapat po ba akong ikatakot? Hindi ko rin masabi, iha. Basta mag-iingat ka na lang, ha? At pakiusap. Huwag ka nang magliwaliw na walang kasama at baka maligaw ka na naman. Kung gusto mong pumasyal, pwede naman kitang samahan o di kaya'y pasasamahan kita kay Lemuel. Mabait ang batang yun. Ay, sige po, salamat. Ay, oo nga pala. Eto, ipinakuha to sa akin ng mama mo sa kakilala niyang albularyo sa sentro. Para saan pong bracelet na yan? Para yan sa protection mo sa mga aswang. Orasyon ang laman niya na binabad sa banal na tubig at may iilan ding pangontrang nakapaloob dyan sa bracelet mong yan. Kaya wag na wag mong huhubarin yan, ha? Okay po. Pagkatapos tingnan ni Manang ang sprain ko, ay iniwan na rin niya ako para makapagpahinga. Kinabukasan ay wala akong nagawa kasi pinagpahinga lang ako ni Mama. Hindi niya ako pinalabas ng bahay, pero matigas pa rin ang ulo ko at bumaba pa rin ako ng kwarto. Nagtaka pa ako kasi pagkababa ko, naabutan ko nagkukumpulan sa sala namin ng mga katulong. Magandang umaga po. Anong nangyayari? Eden! Ay, Diyos ko, Eden! Manang, ayos na po ba kayo? Bakit po? Ay, si Arnold! Patay na! Po? Nakita kanina lang ang bangkay nila ng asawa niya sa kubo nila sa labas lang ng ating bayan. Wakwak daw ang tiyan at dibdib. Tapos pinagpipiestahan na raw ng mga insekto ang mga katawan nila. Ano? Manang? Oh, ano to? May meeting di advance ba? Bakit kayo nagpukumpulan dito sa sala, ha? Wala pa kayong trabaho? Kuya, Oh, bakit? Bakit ka naiyak, ha? kuya, wala na si Mang Arnold. Ano? Sir Lucas! Sir Lucas! Jose, anong ginagawa mo rito? Si Sir Lucas! Nasaan si Sir Lucas? Bakit? Anong problema, Manong? Eric! Eden! Ang mga pananim sa maisan, natuyo lahat! Po? Kalahati rin sa mga tauhan natin ang hindi nakapasok at lahat sila nilalagnat at may kung ano-anong mga butlig sa balat. Hindi na namin nila magagawin. Mag-aani na dapat tayo pero bigla na lang naging ganon. Paano nangyari yun? Sino may gawa? Hindi namin alam, Eric. Hinahanap pa ng iba nating mga tauhan. May pinapunta na rin ako sa mga polis. Kailangan ko lang makausap ang papa mo ngayon. Bakit pa? Ako nang tatawag kay Papa. Di tawagin mo. Diyan po muna kayo. Lucas! Ma? Ma? Eric! Danica! Anong nangyayari? Ma? Ma? Danica! Eric! Si Papa, dali! Lucas, hindi! Oh gosh, hindi! Ma? Eden ang papa mo! Pa? Pa? Manang, ang sakyan. Ano pang hihintay nyo? Dali na natin si Papa sa ospital. Mang Jose, patulong po. Natulala ako habang pinagtutulungan nilang buhatin si Papa palabas ng kwarto niya. Wala na itong malay at ang mga katawan niya. Hindi ko maintindihan kung bakit pero may mga pasa-pasa siya at may mga butlig din siya sa ibang bahagi ng katawan. Yakap-yakap ko si Mama habang nasa loob kami ng sasakyan hanggang sa nakarating kami ng ospital. Oh, Diyos ko! Iligtas niyo po si Lucas! Diyos ko! Ma, tana po. Shh, tana. Ang papa mo, Eden, hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa kanya. Hindi ko kakayanin. Ma, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Walang mangyayari kay Papa. Maliligtas siya, Ma. Hindi ko kaya, Eden. Hindi ko kaya. Dad, umupo muna kayo ni Mama. Kuya, si Papa. Nasa emergency pa. Maghintay na lang muna tayo ng balita sa mga doktor. Mang Jose, Eric, bakit?
Pwede bang kayo na muna ang bahala sa maisan at sa mga pulis? Gawin niyo po ang lahat para malaman kung sino ang may gawa ng kahiyupang yon sa maisan. Hindi ko sila mapapatawad. Manong, pasigurado na rin pong mapapagamot ang mga trabahador natin. Kailangan natin ng manpower. Hindi kakayanin ng mga natitirang harvest. Oo, sige. Gagawin ko. Ako na ang bahala roon. Mag-focus na lang muna kayo sa ama niyo. Papuntahin ko na rin si Limpa rito para may makatulong na rin kayo. Salamat po. Si Doc, kuya. Diyan na muna kayo ni Mama. Ako nang kakausap. Hindi, ako na. Ma, please. Kumalma muna kayo. Ako na muna ang kakausap tapos kayo naman. Ma, tama si kuya. Sige na po. Gusto ko lang malaman ang kalagayan ng papa niyo. Alam ko po. Hinga po muna, ma. Eto, uminom po muna kayo ng tubig. Buti na lang nandito ka, Iha. Ma, Erin, Kuya, Anong nangyari sa papa mo, Eric? Okay na ba siya? Nagamot na ba? ma, stable daw si Papa. Wala silang makita komplikasyon sa kondisyon niya. Pero nag-order sila ng blood test para sa mga nasa balat niya. Mas lalo rin kasing tumaas ang lagnat niya. Pero tinurukan na rin naman siya ng gamot. Ililipat na rin siya sa private room. Oh, Diyos ko, ang asawa ko. kuya. Anong ibig mong sabihin? Wala bang kinalaman ang puso ni Papa sa nangyari? Wala araw eh. Normal naman daw ang kanyang puso. Nahimatay lang talaga siya pero bukod sa lagnat at mga butlig sa kanyang balat, wala na rin namang nakitang kakaiba sa kanya. Yung laboratory na lang ang hinihintay natin. Okay, salamat. Samahan mo na si Mama sa kwarto ni Papa at pupuntahan ko na muna si Mama Jose. Sige. Eden, Eric, may mga pulis sa bahay. Kakausapin daw kayo tungkol sa maisan. Manang Nimpa, Dito na muna kayo. Pupuntahan ko lang ang mga pulis. aayusin ko lang dito. Kuya, tapos susunod ako. Bahala ka. Ginabi na kami sa ospital. Hindi ko kasi maiwan si Mama at panay ang iyak niya. Lumabas na ang resulta ng laboratory ni Papa. Pero wala talaga silang makitang mali. Kaya mas lalo kong kinabahan na ewan. Eden, gusto mo bang umuwi na muna? Ako na lang ang magbabantay rito. Sigurado po kayo. Oo, sige na. Baka kailangan ni Eric ang tulong mo. Salamat po. Babalik na lang din po ako kaagad bukas. Mag-iingat ka. Tawagan mo na lang ang driver. Opo, ako nang bahala. Bakit hindi sumasagot si Manong? Pati si Danica at Kuya. Hindi nagre-reply. Ano ba yan? Ang dilim pa naman. At mukhang wala ng tricycle. Lamig. Maglakad na lang ba ako? Malapit lang naman to sa mansyon eh. Kaso, tanda ko pa ba? Baka maligong na naman ako. Ay, bahala na nga. Oh. Ay, ano yun? Sino yan? Sino ka? Magpakita ka! Sigurado ka? Hindi ako natatakot sa'yo. Nasaan ka? Eden! Hoy, ako to. Lemuel, Anong ginagawa mo rito sa gitna ng daan? At sinong tinatawag mo? may tumawag sa pangalan ko. Sigurado akong malapit lang siya kasi rinig ko. Nakakatakot ang boses niya, Lemuel. Nakakatakot siya. Shh, tahan na. Bakit ba kasi mag-isa ka? Bakit ang hilig mo maglakad ng mag-isa, ha? Walang sumasagot sa driver namin at kinakuya. Wala ring tricycle. Gusto ko lang namang umuwi ng mansyon. Okay. Ihatid kita, okay? Tahan na. Nandito na ako. Thank you. Halika na. Pwedeng humawak sa braso mo. Sorry. Nakakatakot lang kasi baka may biglang umabrot sa akin eh. Ngayon takot ka na. Kanina lang tinatawag mo pa kung sino mang nananakot sa'yo, ha? Kunyari lang. May nabasa kasi akong dapat hindi mo pinapakita ang takot mo pag may nararamdaman kang panganib.
Pero halata naman sa boses mo yung takot. Tingin mo talaga mga nilalang na yan. Hindi nakakaramdam na takot ang isang tao. Eden, yan ang una nilang nararamdaman. Paano ka nakakasigurado kung anong lang yung naramdaman ko kanina? Kasi naramdaman ko rin ang presensya niya, Eden. Ha? Oo, naramdaman ko rin ang presensya ng aswang na nakaaligid sa'yo. Aswang yun? Bakit? Ano ba sa tingin mo yung umaaligid kanina, ha? Hindi ko alam. Eden, dapat maging maingat ka. Hindi ito Maynila na pwede kang magpaghala-gala ng gabi. Oo na. Nandito na tayo sa inyo. Salamat sa paghatid ha. Okay na ba ang paa mo? Hindi na ba masakit? Medyo may kirot pa rin pero nakakapaglakad na naman ako. Huwag ka na mag-alala. Pumasok ka na. Aalis ako pag nakapasok ka na. Okay. Sige. Salamat ulit. Una na ako at ingat ka pa uwi ah. Kuya? Danica? Hindi mo siya binantayan, ano? Yan nga lang ang ambag mo sa bahay. Hindi mo pa magawa ng maayos. Sabing may kumuha nga sa kanya, nakita ko. Ano pinagsasabi mo may kumuha, Danica? Kung may kumuha, bakit hindi mo hinabol? Ha? Bigla na lang siyang nawala. Isang segundo lang ako nalingat, nawala na si Ella. Nawawala si Ella? Oo. Yang walang kwentang yan. Si Ellen na nga lang ang binabantayan, hindi pa nagawa ng maayos. Nagkakagulo na kami rito tapos hindi mo matingnan ang anak mo? Anong klase nila ka, Danica? Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Naglalaro lang siya sa garden at may sinagot lang akong tawag. Tapos bigla na lang siyang nawala sa tabi ko. May kakaiba ka bang nakita? O naramdaman? Eden, ano naman bang kabalbalan ang pinagsasabi mo? Kuya, inaalam ko lang ang lahat ng posibilidad, okay? Hindi naman masamang maniwala ah. May biglang sumulpot na babaeng pangit. Ang pangit niya. Nakakatakot ang mukha niya. Mahaba ang buhok. Tapos may pangil siya. At tumutulo pa ang dugo sa bibig niya habang nakangisi sa akin. Tapos naging uwak siya. Pinalabutan niya ako sa garden. Sa takot ko, napapasok na lang ako sa loob. Hindi ko sinasadya. Pareho kami ng babaeng nakita. Uwak? May alam ka ba sa mga uwak? Hindi ako sigurado. Pero ang alam ko ang mga aswang ay may kakayang magbagong anyo bilang kahit anong hayop. So, baka kinuha ng aswang si Ella. Pwede bang tigilan nyo na mga walang kwenta pag-uusap na yan, ha? Hahanapin natin ang anak ko! Sasama po ako, sir. Sige, tara na. Bilisan nyo! Danica, halika muna. Umupo ka muna rito sa sala. Hindi ko talaga sinasadya, Eden. Ayokong mawala si Ella. Shh, alam ko. Eto, uminom ka muna. Eden, si Ella. Ayokong mawala. Hindi siya mawawala, Danica. Pangako yan. Gagawin ni Kuya ang lahat para maibalik si Ella, okay? Magpahinga ka na lang muna. Sasamahan kita sa kwarto. Ayokong umalis dito. Hihintayin ko si Ella. O sige. Sasamahan kita rito, okay? Yan yun. Yan yung tunog na yan. Danica, kumalma ka. Hindi. Huwag kang maingay. Yan yung narinig ko tapos nawala na si Ella. At pinunta na ako ng pangit na babaeng naging uwak. Huwag kang maingay. Danica, kumalma ka. Walang tao. Walang... May lalabas na. May lalabas na babae. Ayan na siya. Ayan na. Teka lang, Danica. Huwag ka muna kumapit sa akin. Titingnan ko lang. Huwag. Baka makita ka niya. Huwag mo akong iwan. Shh! Sino yan? Kuya? Libuel? Sino yan?
Matapang ka talaga, Eden. Sino yan? Nasaan ka? Lingon sa kaliwa. Sinunod ko ang sinabi ng nakakatakot na boses. Kahit na halos lumabas na sa dibdib ko ang aking puso. At gano'n na lang ang panlalaki ng aking mga mata. Nang ilang metro na lang ang layo niya sa akin. At akmang sasakmali niya na ako. Nang biglang tumili si Danica. At may pumisik na parang maliit na bato sa akin. Nagwala ang aswang sa harapan ko. At kita kong para siyang nasusunog sa kung ano mang tumalsik sa kanya. Lumayo ka, halimaw! Layuhan mo sila! Hindi pa tayo tapos. Eden! Eden! Mang Jose! Ayos ka lang ba? Hindi. Hindi ko... Ella! Danica! Hindi! Hindi! Danica! Nasaan ka? Sardin! Bilis! Danica! Ella! Hindi! Baby ko! Baby ko, Ella! Mahabaging Diyos! Lemuel! Eric! Nandito sa hardin! Ay, Diyos ko po! Ella! Hindi! Hindi! Sela! Oh my God! Manong? Ella? Ella? Sino may gawa nito? Sino? Napaupo na lang ako habang ang pumapalahaw na iyak ni Danica at ang pagwawala ni Kuya ang aking naririnig. Sa gitna ng hardin, nakahandusay ang patay na katawan ng aking pamangkin. Wala na siyang puso at naliligo ng sariling dugo. May malaking sugat din ang kanyang mukha na parang kinalmot ng malalaking kamay. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung paano ako nakaalis doon o kung ano nang nangyari dahil bigla na lang dumilim ang paningin ko at pagkagising ko, umaga na. Oh, Eden, halika na at kumain ka na rito. Manang, ano pong ginagawa niyo rito? Sinong kasama ni Mama sa ospital? Pinapuntahan ko muna sa ibang katulong. At nag-aalala na ako sa iyo, anak. Anong nangyari kagabi? Wala na akong maalala pagkatapos kong makita si Ella. Oh, Eden. Ay, sobrang gulo kagabi, iha. Nagwala ang kuya mo. Lalo na nang mabalitaan niyang may isa pang sinugod ang aswang. Ayun, pinuntan ka agad kasama ng ibang mga tauhan. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari kasi inaasikaso ko na kayo ni Danica. Si Danica po. At si Ella. Si Jose na ang umasikaso sa morgue. At hindi na makausap si Danica. Alam mo bang, yung ibang mga trabahador ay sinugod din kagabi. Yung mga nagkasakit. Yung pareho sa sakit ng papa mo. 5 ang patay. Yun din ang sinugod din na Eric at ang mga kasama niya. Hindi pa nga umuwi ang kuya mo hanggang ngayon. Nag-aalala na rin ako. Sina Mama at Papa po. Alam na ba nilang nangyari kay Ella? Hindi ko alam kung paano sasabihin. Kaya nga hindi pa rin ako bumabalik doon. Pero paniguradong may narinig na ring mga kwento yun. Lalo na ang buong maisa ng tatuyo. Ano po? Oo. Isinumbong ng iba kanina kay Jose. Kaso, siyang nag-aasikaso ng libing ni Ella. Kaya hindi na rin niya napuntahan. Ako nilang pong pupunta mamaya. Sigurado ka? Baka hindi mo pa kaya, iha. Manang, ako nilang po ang aasahan nila sa pamilya namin. Hindi pwedeng maistorbo si Papa at baka tuluyan na nga siyang atakihin. Ayoko rin po niya. Si Kuya ang humarap sa kanila. Paniguradong hindi niya maaharap ngayon. Lalo na at galit na galit siya. Kaya ko na po. Sasamahan kita, iha. Hindi ako papayag na pupunta ka rong mag-isa. Salamat po, Manang. Kumain ka na muna bago tayo pumunta doon. Hindi na po. Magbibihis lang po ako tapos aalis na tayo. Lord, ano ba itong nangyayari sa amin? Bakit ito nangyayari? At bakit si Ella pa? Ang bata-bata pa niya. Hindi siya dapat ang kinuha. Hindi siya dapat ang napahamak. At bakit kilala ako ng aswang? Bakit parang kilala niya ako?
Hindi lang sa pangalan. Siya rin yung sa ospital. Pareho sila ng boses eh. Sinunod niya ba ako? Ako bang pake niya? Nadamay lang ba si Ella? Eden. Po, Eden. Ay, Diyos ko. Maling Nimpa. Ano pong nangyari? May mga tao sa labas. Galit na galit sila at pinagbabato ang bahay. Po, teka, pupuntahan ko. Hindi. Makinig ka nga. Galit na galit ang mga tauhan ng Baisan sa mga nangyayari. Bukod sa hindi makaani ay hindi pa sila napasweldo. Hindi rin naman kasi nakapag-desisyon si Jose. Lalo na at wala pang papa mo. Pasensya na po. Kasalanan ko to. Hindi ko sila natutukan. Kakausapin ko po sila. Huwag iha, baka saktan ka nila. Ako na pong bahala, Manang. Eden, teka lang. Eden! Huminahon kayo lahat. Makinig kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala at hindi ko kayo pababayaan. Alam kong nahirapan ang maisan. At malamang ay wala nga tayong kitain dahil sa pamimiste ng kung sino man. Pero huwag kayong mag-alala. At kilala ko na ang nameste sa maisan at ang walang hiyang aswang na pumapatay sa ibang tauhan natin. At patinasan ako. Anong sinasabi mo, kuya? O Eden, nandiyan ka na pala. Nakita mo na siya, Bunso? Nakita ko na ang aswang na pumatay kay Ella. Paano mo nakita? Sino? Nandito ba? Sino, kuya? Hindi mo na kailangang malaman pa. Basta mamayang hapon, pupuntahan namin ang bahay niya at doon namin siya susunugin. Pero Eric, bakit mabaya pa? Bakit hindi na lang ngayon? Kalma, Jose. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Ang sabi ni Kahuan ay malakas ang aswang na ito at hindi siya basta-bastang namamatay. Kaya kailangan natin pag-igihan ang ating paghahanda para masiguro natin wala na siyang kawala mamaya. Kayo lahat, akong bahala sa inyo. Magkita-kita tayo sa maisan at doon tayo maghahanda. Kuya! Kuya, teka lang! Ano, Eden? Sino ang aswang? Sabihin mo sa akin, sino? Bakit pa? Eh, di ka naman nakakatulong eh. At isa pa, iilan lang sa amin ang nakakaalam kung sino. At wala akong balak na i-broadcast sa buong bayan ang katauhan ng aswang. Mahirap na at makawala pa siya. Ah, kaya sinabi mo kanina na para bang nagmi-meeting di Avansi ka, kuya. Kapatid mo ako. Paano niyo nalaman na siya? At saan ka galing? Hindi maayos ang lagi ni Danica. Dapat nasa tabi ka niya ngayon. At ano? Sabay kaming umiyak, ha? Eden, pinatay ang anak ko. Hindi ako makapapayag na hindi ako makapaghiganti. Papatayin ko ang walang hiyang yun. At kung kailangan, sasamahan ko siya sa impyerno. Walang magagawa ang pagluluksa ni Danica. Wala na si Ella. Kaya dapat mawala rin ang halimaw na pumatay sa kanya. Noon lang ako matatahimik, Eden. Kailangan mawala ng halimaw. Dahil kung hindi, baka tayo rin ang isunod niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nagigets? Ang pamimiste sa mga pananim, ang pagkakaroon ng sakit sa balat ni Papa at ng mga trabador, lahat yun! Aswang ang may kagagawan. Kagabi, tuluyan na niyang tinapos ang ilan sa mga binigyan niya ng sakit. Paniguradong mamaya ay babalik siya para sa kanila. Para kay Papa. At tayo ang isusunod niya, Eden. Kaya hindi ako papayag. Kuya, Pumasok ka na sa loob. O puntahan mo sila Mama at Papa sa ospital. Eden! Manang, anong ibig sabihin ni Kuya? Ano yung mga sinabi niya? Tamang kuya mo. May mga aswang talagang sa una ay binibigyan nila ng sakit ang mga biktima bago nila ito kinakain. Bago ito sa bayan natin. Kasi noon, hindi naman ganyang klase ng aswang ang napapabalitang nambibiktima rito. Hindi rin yan ang nambibiktima sa Karatig Bayan. Teka, ibig sabihin, matagal na yan nandito? Bakit sumasalakay siya ngayon? At saka,
Wala namang sakit si Ella. Bakit kinain niya si Ella? Hindi ko rin talaga alam, Eden. Bastang alam ko malalakas ang ganyang mga uri ng aswang. Hindi sila basta-basta natatalo at nakikilala. Maliban na lang kung isang magaling na albularyo ang makakapagturo sa kanila. Magaling silang makihalubilo bilang tao at hindi sila tinatabla ng anumang pantukoy ng aswang. Kaya mahirap tukuyin. Manang, tingin ko, kasalanan ko ang nangyayaring to. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi ngayon lang naman nangyari to nang dumating ako eh. Ano ngayon? Hindi mo kasalanan ito, Eden. Ano ka ba namang bata ka, Manang, kasi ano? Ay, Diyos ko. Pinapakaba mo naman akong bata ka. nakita ko ang aswang. At kilala niya ako. Ano? Yung nakita namin ni Mang Arnold habang papunta kami rito. Yun ang nakita ko kagabi rito bago dumating si Mang Jose at si Kuya. Bago nakita ang bangkay ni Ella, nagpakita siya sa akin. Kilala niya ako, Manang. Eden, ano bang pinagsasasabi mo? Kagabi, naglakad ako pa uwi kasi wala akong masakyan at hindi ko matawagan ng driver. Naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Tapos, bigla na lang may tumawag sa akin. Nakakatakot ang boses niya, Manang. Kung hindi pa dumating si Lemuel at hinatid ako pa uwi ng bahay, baka nakain na nga ako. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam kung sinundan niya ako o ano. Pero, nang magpakita siya sa akin dito, tinawag niyang pangalan ko. Kilala niya ako, Manang. At ibang pakiramdam ko kasi feeling ko, hindi lang niya ako kilala sa pangalan eh. Parang personal niya akong kilala. At ang boses niya, sobrang puno ng galit. Ay, bakit hindi mo sinasabi sa kuya mo yan? Hindi ko na alam, Manang. Gulong-gulo na po ako. At natatakot ako. Kasi paano kung ako pala talagang pakay niya tapos nadamay lang si Ella? Paniguradong magagalit si Kuya. Ako sisisihin niya, Manang. Hindi. Hindi totoo yan, Eden. Hindi mo kasalanan yon. At kung ano man ang sinasabi ng aswang na yon ay hindi totoo. Nilalansi ka lang niya, Eden. Manang! Tama na. Tahan na. Hindi totoo yan, okay? Ano yun? May tao ba? Ewan, Lemuel? Si Lemuel, nasaan? Nandun. Bigla siyang nawala, Manang. Saan? Doon po, oh. Nakita ko siya kanina nakatingin sa atin eh. Doon siya sa may gubat nakatayo. Wala naman ako nakikita. Pero nakita ko po talaga. Tama na, okay. Tama na. Baka pinaglalaruan ka na naman ang imahinasyon mo dahil sa sobrang pagod at stress. Ang mabuti pa pumasok ka na muna. Gusto mo bang puntahan ng mga magulang mo ngayon? Hindi ko po alam eh. Parang gusto kong puntahan si Ella. At baka kailangan din ako ni Danica. Kawawa talaga si Danica. Kahit na maldita yun, ina pa rin yun at walang masasakit pa sa isang inang maglilibing ng anak. Idagdag pang nakita niyang patay ang anak niya at wala pa siyang kamalay-malay nang kunin ito sa kanya. Pero gusto ko rin sanang puntahan si Mama at Papa para siguraduhin maayos lang sila. Manang hindi ko na alam eh. Kung pwede lang hatiin ang katawan ko para mapuntahan ko silang sabay-sabay eh. Ganito na lang. Puntahan mo na lang muna ang morgue para kay Ella. At ako nang bahala kay Danica rito. Pagkatapos mo sa morgue, puntahan mo na lang muna ang mga magulang mo. Maraming salamat po. Ganun nga ang ginawa ko. Pagkatapos mag-ayos ay pumunta ako ng morgue para tingnan ang katawan ni Ella. Ilang oras akong humagulgol doon habang nakatingin sa malamig niyang bangkay. Nang hindi ko na kinaya, ay umalis na ako at nagpunta sa kwarto ni Papa. Kinakalma ko ang aking sarili para kay Mama. Ma? Eden, oh Diyos por santo. Ma, kumusta si Papa? Hindi pa rin ba siya gising? Hindi pa. Eden, anong nangyayari? Ano tong sinabi ni Maria sa akin? Si Ella. Ma, sorry. Hindi. Sorry. Hindi. Oh my gosh, ang apo ko. Hindi.
Eden! Ma, I'm sorry. Sorry po kung wala akong nagawa. Hindi. Si Ella. Magmalambing kong si Ella. Sorry, Ma. Sorry. God. Hindi namin siya nailigtas. Ma! 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 Tulong! Nahimatay si Mama. Parang lalabas na sa dibdib ang puso ko dahil sa nangyari. Buti na lang at hindi naman malala. Pero kinailangan pa rin niyang i-dextrose at turukan ng gamot na pampakalma. Hindi ko sila iniwan doon. Mga hapon na nang magising si Mama at ang una niyang hinanap ay si Ella. Ma, baka himatay na naman po kayo. Eden. Gusto kong makita si Ella sa huling pagkakataon, Eden. Gusto ko siyang makita. Ma, please. Pupuntahan po natin siya mamaya. Pero kumalma po muna kayo. Ayokong himatay na naman kayo sa morgue. Please. Hindi ko kakayanin, Ma. Nakaratay na nga si Papa tapos tinatakot niyo pa ako ng ganyan. Please, Ma, makinig naman po kayo. Hindi ko lang matangkap. Anong kasalanan ni Ella? Bakit siya kinuha sa atin? At nahuli na ba nilang pumatay? Gusto kong makaharap ang halimaw na pumatay sa apo ko. Ma, hindi po tao ang pumatay kay Oh. Ella. Anong ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo? Ma, aswang pong pumatay kay Ella. At susugurin daw ni na Kuya ang bahay ng aswang mamaya. Siya rin daw po ang pumatay sa mga tauhan natin nagkasakit. Ano? Kaya ma, please, makinig po kayo sa akin. Huwag po muna kayong umalis dito, okay? Babantayan ko kayo ni Papa. Si Eric, si Danica, nasan sila? Nasa bahay si Danica. Kasama niya si Manang Nympha. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado akong hindi naman siya pababayaan ni Manang. Si Kuya, ayun. Ang sabi niya, kakausapin niya ang ibang mga trabahador para sugurin nilang aswang ngayon. Ano? Pero baka mapahamak ang kuya mo, Eden. Ayaw magpapigil ni Kuya eh. Galit na galit siya. At ang tanging makakapagpawala lang ng galit niya ay ang pagkamatay ng aswang na pumatay kay Ella. Hindi. Kailangan nating tulungan ang kapatid mo, Eden. Ma, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi natin pwedeng iwan ang kapatid mo. At anong matutulong natin doon, ha? May mga kasama siya. Paniguradong hindi nila pababayaan ang isa't isa, Ma. Kailangan nating manatili rito dahil Baka ano? baka sinod niya si Papa. Ano? Ma, makinig ka, okay? Kailangan nating bantayan si Papa. Kasi baka atakihin siya ng aswang. Pero bakit siya? Anong kasalanan ng papa mo, ha? Bakit ang pamilya natin? Hindi ko alam, Ma. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung bakit, pero ang sabi ni Kuya, kakaibang aswang daw ang pumatay kay Ella at sa ibang trabahador. Una, binibigyan niya ng sakit ang mga biktima bago niya pinapatay. Sakit? Anong sakit? Sakit gaya niyan, Ma. Tingnan mo. Tingnan mo si Papa. Yung mga butlig sa katawan niya. Aswang ang nagbigay niyan, Ma. Bakit? Sa tingin mo, walang lumabas sa mga lab report, ha? Di ba? Hindi nila matukoy kung bakit may mga ganun si Papa. Eh, di naman yung konektado sa sakit niya sa puso, eh. Ang papa mo, Eden. Ma, please. Kailangan nating bantayan si Papa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa plano ni na Kuya. Pero kailangan nating bantayan si Papa. Baka siya nang isunod. Hindi. Hindi pwedeng mangyari yon. Alam ko, Ma. Alam ko. Ay, Diyos ko. Hindi kita pababayaan, Ma. Hindi ko kayo pababayaan ni Papa. Hindi na ako papayag na wala akong magawa. Katulad na nangyari kay Ella. Ay, Eden. Nandito ako, Ma. Nandito ako. Shh. Tahan na. Tahan na. Dito lang po muna tayo, okay? Kapag may problema, pindutin niyo lang ang intercom. Okay? Lalabas muna ako. Saan ka pupunta? Kukuha lang po muna ako ng maiinom. May kape naman yata sila sa hospital canteen. Kung wala, lalabas na lang ako. Anak, mag-iingat ka. Huwag po kayong mag-alala. Babalik din po ako agad. Umalis ako ng kwarto at pumunta ng kantin para bumili ng maiinom namin. Nakaupo lang ako sa kantin habang hinihintay ang order namin. Nakatitig lang ako sa kawalan nang mapansin kong parang may nakatingin sa akin. Nagpalingon-lingon ako hanggang sa nakita ko sa may pinto ng kantin si Lemuel. Mabilis akong tumayo at pinuntahan siya. Limuel? Teka, Limuel!
Hoy! Ang bilis mo namang maglakad. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba sumama kina kuya? Lemuel, hindi ka sumasagot. Teka lang, Lemuel! Umalis ka na. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tumakas ka na, Eden. Teka, hindi kita maintindihan, Lemuel. Si Mama at Papa? Eden, hindi. Bumalik ka rito. Eden, tumigil ka. Lemuel, ang mga magulang ko! Tumigil ka. Hindi, kailangan nila ako, Lemuel! Hindi ko sila iiwan! Nagkakagulo na. Tumakas ka na. Naiibang ka na ba? Kung gusto mong umalis, di umalis ka na! Mahal! Mahal! Eden, teka lang. Tinulak ko siya at saka ko maripas ng takbo sa kwarto ni Papa. Sobrang gulo ng ospital. Nagtatakbuhan at nagsisigawan ng mga tao. Nang makarating sa kwarto ay halos masira na ang boses ko sa grabing pagsigaw. Ilang metro mula sa kinatatayuan ko, parehong nakahandusay ang mga magulang ko. Duguan sila at halos hindi na makilala. Nakita ko pa ang mga sumabit na lamang loob sa upuan ni Mama. Nilingon ako ng babaeng paakyat ng bintana. Ginisiyan niya ako bago siya tumalon. Mama! Ma! Oh, Diyos por Santo, Eden. Mama! Eric, ang mama at papa mo. Ma? Pa? Ma? Pa? Ma? Diyos ko, tama ang hinala natin, Eric. Ang mga magulang mo nga ang sinunod. Papatayin ko ang halimaw na yun! Hindi ako titigil at hindi ko siya napupuruan, napupungutan ng ulo! Papatayin ko siya! Eden, tama na. Tama na. Nagkakadugo ng damit mo. Halika na, Eden. Sige na, pakiusap. Hindi, Manang, hindi. Nandito ako, nandito ako kanina. Narinig ko sila. Pero hindi ko sila naabutan. Hindi ko na naman nailigtas ang mahal ko sa buhay, Manang. Alam ko. Pero hindi mo kasalanan, Iha. Wala kang kasalanan. May magagawa dapat ako, Manang. May magagawa dapat ako. May Tahan na, magagawa Iha. dapat ako. Nandito lang ako, ha? Nandito lang kami. Nimpa, kunin mo na muna si Eden. Parating na ang mga polis. Eden, Iha, halika na, pakiusap. Sige na. May nagawa dapat ako, Manang. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan, Eden. Manong! Tipunin mo ulit sila! Hindi ako papayag na makakatakas ang walang hiyang yun! Hindi na siya sisikatan pa ng araw! Tara na, Eden. Halika na. Hindi na ako nakaangal nang hilahin na ako ni Manang palabas. Nakaupo lang kami sa may waiting area habang ang mga pulis ay pumasok sa kwarto ng mga magulang ko. Hindi ko alam paano ako nakauwi dahil parang wala na rin ako sa sarili. Nagising ako kinabukasan at nasa bahay na ako. Eden, Si Kuya. nasa baba sila, Iha. May good news sila. Ha? Halika at bumaba na lang tayo. Ang kuya mo nang magsasabi sa'yo. Manang. Si Mama. Si Papa. Eden, wala na sila. Totoo yun. Pinatay sila ng aswang. Pero hindi mo na kailangang mag-alala, Iha. Puntahan na natin ang kuya mo. Manang, anong nangyayari? Eden, gising ka na pala. Eric, nandito na ang kapatid mo. Bunso, Kuya, tapos na, Eden. Tapos na ang lahat. ang alin? Bakit may dugo ka? At sila, bakit sila sugatan? Ano yung mga nasa labas? Ano yung mga tinatabunan ng puting tela? Mga trabahador natin ang mga yan, Eden. Po? Napatay na namin ang aswang. Wala na siya. Oh yes, Bunso. Wala nang halimaw. Naipaghiganti ko na si Ella at sina Mama at Papa. Talaga? Nasaan siya? Wala na siya, Eden.
nang iwan namin ay hindi na humihinga. Huwag kang mag-alala dahil siniguro naming patay na talaga siya. Wala pang nakakatakas sa mga orasyon ni Kawan. Siguradong patay na siya at hindi na siya magagawang gamutin ang sarili niya. Anong masasabi mo, ha, Eden? Ang galing ng kuya mo, di ba? Alam mo ang susunod dito, Eden? Anong ibig mong sabihin, kuya? Wala. Huwag kang mag-alala, bunso. Matatapos na rin ang kalungkutan mo. Nandito lang ang kuya. Aayusin ko to. Aayusin ko ang mga negosyo natin. Kuya, Pero sa ngayon, magsaya muna tayo lahat. Hinding-hindi na makababalik ang aswang na yon sa bayan natin. kuya, Eden, halika. Kumain ka muna. Niluto kong paborito mo. sige. Limuel? Ha? Sinong tinatawag mo? Si Limuel po, ayun. Wala naman na. Teka lang. Puntahan ko lang po siya. Pagbalik na ako kakain. Limuel, teka lang. Hoy, hintay. Saan ka mapupunta? Bakit mo ako sinusundan, Eden? Ha? Kasi nakita kitang nakatingin sa amin. Umalis ka na. Ha? Iwan mo na ang bayang to. At huwag na huwag ka nang babalik pa. Teka, kagabi ka pa. Ano ba talagang trip mo? Bakit mo ako pinapaalis? Wala nang aswang, patay na. Napatay ni na kuya, kaya hindi mo na ako kailangan mag-alala. Kaya nga kita pinapaalis kasi wala na siya. Ano? Ang gulo mo, Limuel. Kung mahal mo pa ang buhay mo, aalis ka na sa bayang to. Hindi ako aalis nang hindi ko alam kung bakit. Nahihibang ka na ba, ha? Para sa kaligtasan mo yan. Ayokong mapahama ka. Limuel, teka lang. Huwag kang sumunod. Galit ka ba? Pakiusap. Huwag kang sumunod. Mag-impake ka na lang at umalis na ng bayang to. Hindi ka dapat abutan ng susunod na linggo. Natanga na lang ako habang nakatingin sa likod niya. Gusto ko pa sana siyang sundan pero tinawag na ako ni Manang. Hindi nawala sa isip ko ang sinabi ni Lemuel. Mabilis na lumipas ang mga araw at gustuhin ko mang magmukmuk sa bahay ay hindi pwede dahil may mga umaasa sa amin. Kuya, anong ginagawa mo rito? Magtatrabaho. Obvious ba? Okay lang, kuya. Tinutulungan naman ako ni Mang Jose at mang iba pa. Nandito na ako. Pwede ka nang umalis. Samahan mo na lang si Danica sa bahay. Pwede kayong mamasyal. Kahit saan nyo gusto. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mong magtrabaho ako dito? Kuya, sa akin ibinili ni Papa ang mais na tubuhan. Nasaan siya? Ha? Wala. Nasa ilalim ng lupa. Kuya, Huwag na tayong maglokohan, Eden. Wala na ang ama natin. Hindi mo na kailangan saluhin ang mga trabahong dapat na sa akin. hindi. Ako ang binili na ni Papa ng mga negosyo natin. Ako ang panganay! Wow! So, ito ang plano mo, ha? Siguro, gusto mong mawala si Mama at Papa, no? Para ikaw ang maghari-harian dito? Gwen, pasensya ka na, kuya. Dahil hindi ako papayag. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Bumalik ka na sa Maynila, Eden. Wala kang mapapala rito. May mga naipundar ka na naman doon, di ba? Bakit hindi mo na lang asikasuhin ang mga yon, ha? Bakit ka pa nakikisawsaw dito? Hindi ako makikisaw-saw dito kung ginawa mo ng maayos ang trabaho mo. Pero anong ginawa mo? Pinalugi mo. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ako ang tinawagan ni Papa para sa mga negosyo natin dito. Minsan ka na niyang pinagkatiwalaan, kuya. Pero sinayang mo. Kaya harapin mo ngayon ang resulta ng ginawa mo. Dapat sumasagot ka na, ha? Halika dito! Eric! Ano ba? Talagang sasaktan mo si Eden para lang dyan. Huwag kang makialam, ha? Away pamilya to! Hoy, Eden! Sa akin ang mga negosyo natin dito. Bakit? Tingin mo? Napakagaling mo? Ano bang nangyari nang lumating ka, ha? Nagka-peste-peste ang lahat.
namatay ang anak ko at ang mga magulang natin. Ano? Ganyan ka na ba kadesperado at pati aswang sa akin mo sinisisi, ha? Kung alam mo lang, Eden. Kung alam mo lang! Anong ibig mong sabihin? Gusto mong ikaw ang mamahala sa negosyo? Sige! Sa'yo na! Ikaw na! Tutal magiging akin din naman yan pag wala ka na. Eric, ano ba yung sinasabi mo? Sige na. Mag-enjoy ka na muna hanggang kaya mo, bunso. Anong ibig ding sabihin? Hindi ko rin po alam. Ay, Diyos ko. Ito talagang kuya mo. Pag ilang araw nang hindi pumapasok yang si Lemuel, gusto niya ba talagang masisante? Mang Jose, ano pong nangyayari? Sige na, Mario. Umalis ka na. Eden, pasensya ka na at narinig mo pang pinapagalitan ko ang isang yon. Ano po bang nangyari? Ito kasing si Lemuel, ilang araw nang hindi pumapasok. Po? Kailan po nagsimula? Naalala mo yung napatay namin ng aswang? Simula doon, hindi na siya pumasok. Nakita ko siya sa paligid ng mansyon noon. Kaso, ang weird niya. Wala po. May sinabi lang siya sa akin. Puntahan ko na lang siguro siya. Ay nako, hindi na. Ano ka ba namang bata ka? Okay lang, Manong. Sige po, pupuntahan ko na lang siya. Uuwi muna ako ng mansyon. Kailangan ko pang i-check si Danica eh. Sasama na ako sa'yo. Tapos na rin naman ako maghatid ng tanghalian nila. Sige po. Maraming salamat, Manang. Umuwi na ako ng bahay. Pero papasok pa lang ako ng mansyon nang bigla akong marinig ang galit at malakas na sigaw ni Kuya sa loob. Kumaripas ako ng takbo at napatakip na lang ako ng bibig sa nadatnan ko sa sala. Si Danica, nakabitin sa may hagdan. Walang laman ang bituka at nakasubo ang puso sa bibig. Nakadilat din ang kanyang mga mata. Ay, Diyos ko, Danica! Bakit walang sumasagot sa akin, ha? Tirik na tirik ang araw pero walang nakakita sa pumasok. Pinagluloko mo ba ako? Kuya, wag! Wag mo silang saktan! At sinong sasaktan ko? Ikaw! Eric, tama na! Hindi ba halatang hindi naman tao ang gumawa niyan? Pinatay ko na ang aswang! At paano ka nakakasiguradong siya lang ang aswang dito sa bayan, ha? Kasalanan mo to, Eden! Ano ba? Ay bakit si Eden ang pinagbubuntungan mo ng galit? Dahil paniguradong kasalanan na naman niya ito! Bakit ako? Ano bang pinagsasabi mo, Kuya? Anong gusto mong iparating? Wisit! Kung sino siyang demonyo siya, humanda siya sa akin. Hindi ko siya titigilan! Piting! Ang baril ko! Kuya, saan ka pupunta? Ay, Diyos ko! Ano ba itong nangyayari sa inyo, Eden? Hindi ko na rin po alam, Manang. Tumawag kayo ng pulis. Danica! Hindi ko na kinaya at napaupo na lang ako sa sahig. Bumalik sa akin ang takot kasama ng sakit. Habang abala si Manang sa pagtawag ng mga otoridad, hindi naman ako makagalaw. Habang nasa ganoong posisyon ako ay nahagip na naman ang paningin ko ang bulto ng isang tao sa may hardin. Si Lemuel. Siya na naman. Hindi na ako nagdalawang isip pa at sinundan siya ulit. Hindi ako tumigil hanggang sa nakarating kami sa bahay nila. Huwag mong sabihin sa akin umuwi at umalis ng bayan. Bakit palagi kita nakikita nakamasid sa amin, Lemuel? Bakit ganun ang sinasabi mo sa akin, ha? Bakit mo ako gustong paalisin ng bayan? Ano, napipi ka na ba? Bakit biglang hindi ka na pumasok? At bakit palagi ka na lang nakaaligid sa bahay namin? Matigas talagang ulo mo, Eden. Matigas ang ulo? Bakit? Dahil ayaw kitang sundin? Talagang hindi kita susundin dahil hindi ko maintindihan ang mga gusto mong mangyari. Mas mabuting hindi mo alam. Gusto kong malaman. Dahil mamamatay ka at ayokong mapahamak ka. Ano sinasabi mo? Papatayin ka niya. Papatayin ka ng kapatid mo. At natatakot akong hindi kita maprotektahan. Ano sinasabi mo? Eden, pakiusap. Umalis ka na. Umalis na tayo. Sumama ka sa akin. Pag sumama ka sa akin, wala nang mapapahamak. Hindi ka na rin mapapahamak. Ano ba pinagsasabi mo, Lemuel? Anong sumama ako sa'yo? Eden, mahal kita. Mahal na mahal kita noon pa.
Nung mga bata pa tayo. Ikaw lang ang gusto ko, Eden. Kahit ang hirap mong abutin. Pero ako rin ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Ang lahat ng kamalasan sa buhay mo. Kung sinunod mo lang ako noon na umalis ka, hindi na sana umabot sa ganito, Eden. Hindi na sana nalaman ni Eric. At hindi na sana namatay ang nanay ko. Ano? Patay ng nanay mo? Kaya ka ba hindi pumapasok? Lemuel, kailan? Bakit hindi mo sinabi? Pinatay niya. Pinatay siya ng kuya mo. Ano? Oo, Eden. Pinatay ng kuya mo ang nanay ko. At ngayon, ikaw ang isusunod niya. Kaya sumama ka na sa akin. Pangako, huli na yon. Huli na si Danica. Hindi ko gagawin ang ginawa ni nanay. Anong ibig mong sabihin? Anong pinagsasabi mo? Nasaan ka, aswang? Buhay ka pa? Ha? Pwes ngayon, papatayin kita! Si Kuya. Halika! Halika! Hindi na ako nakaalma nang hilahin ako ni Lemuel paikot ng bahay nila. Narinig ko ang mga yabag na palapit sa amin. Gulong-gulo ako sa mga nangyayari. Patuloy ang paghila sa akin ni Lemuel. Palayo kami ng palayo sa bahay nila at hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Lemuel, naguguluhan ako. Anong nangyayari? Bakit dito naghahanap si Kuya ng aswang? Ano yung mga sinabi mo kanina? Hindi ko maintindihan. Eden, ako ang pumatay kay Danica. Ano? Ako ang bagong aswang na hinahanap ng kuya mo. Hindi. Hindi. Ang nanay ko ang aswang na pinatay niya. Ang aswang na pumatay sa mga magulang mo at pamangkin mo. Ang aswang na nameste sa inyo. Hindi. Anong sinasabi mo, Lemuel? Patawarin mo ko, Eden. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi na dapat kita dinala sa bahay. Hindi ka na dapat nakilala ni nanay. Hindi ko alam na gagawin niya yon. Aswang ang nanay mo? Aswang kayo? Matagal ng aswang si nanay. Pero ako, hindi ako aswang noon. Naging aswang lang ako ngayon lang dahil ipinasa niya sa akin ang itim na bato. Hindi siya nananakit noon, Eden. Pinipilit niyang hayop lang ang kainin pero... Kung ganon, bakit niya ginawa yun? Bakit niya pinatay ang pamilya ko? Dahil sa akin. Dahil sa pag-ibig ko sa'yo. Ano? Bawal kaming umibig sa hindi namin kauri. At kahit na tao pa ako pa rin ang tagapagmana ng itim na bato ni nanay. Kaya hindi rin ako dapat umibig sa tao. Nang makita ka niya, alam niya kaagad. Hinayaan mo siyang gawin yun? Hindi. Hindi, Eden. Promise, hindi. Nang malaman ko ang ginagawa niya, pinigilan ko siya. Pero hindi ako nagtagumpay. Kaya pinapalayo na lang kita. Kasi hindi ko na siya mapigilan. At ano ha? Ginawa mo rin ang ginawa ng nanay mo? Wala kang pinagkaiba sa kanya? Hindi, Eden. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Walang ginawa si Danica sa'yo. Walang ginawa ang pamilya ko sa inyo. Alam ko. Kaya patawad. Kung di ko napigilan si nanay. Patawad kung hindi ko napigilan ang sarili kong kumain. At ngayon gusto mong sumama ako sa'yo? Naiibang ka na ba? Dahil papatayin ka ni Eric. Pag pinatay niya ako ngayon, paano ka na? Isusunod ka niya. Bakit ako papatayin ni Kuya, ha? Oo. At magkaaway kami ngayon. Pero hindi niya naman siguro ako papatayin. Dahil sinabi ni nanay na ikaw ang dahilan kung bakit niya pinuntarya ang pamilya niyo. Alam ni Eric na ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Ella. Hindi. Hindi. Nasaan ka na, aswang? Nasaan ka? Eden, tara na, please. Pag nakita ka ni Eric, siguradong isasama ka niya na papatayin. Please, takbo na tayo, Eden. Ano ba? Ayaw mo! Eden? Kuya? Lemuel!
Tama na, Eric! Anong ibig sabihin nito, ha? Bakit kayo nandito? Kuya, At bakit nasa iyo yan? Sa aswang yang kwentas na yan? Por Diyos por Santo, Eric! Si Carla ang napatay natin! Ano? Ina niya si Carla! Ina mo ang aswang? Eden, takbo! Hinila ako ni Lemuel habang mabilis na nakasunod sa amin sina kuya. Naiyak na lang ako at wala na ring choice kundi ang magpadala kay Lemuel. Papatayin kita, Lemuel! Papatayin ko kayo! Eden! kuya! Naniniwala ka na? Hindi! Sumama ka na sa akin, Eden. Nanganganib ka rito. Nasaan kayo? Sa tingin niyo ba matatakasan niyo ako? Lemuel! Hindi! Patawarin mo ako, Eden. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Lemuel! Eden! Wala akong nasabi. Naghalo-halo na ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Napapagod na ako katatakbo. Pero mas nanaigang takot sa akin kaya hindi ako tumigil. Galit ako kay Lemuel dahil sa mga nangyari. Pero mas lamang ang takot ko kay kuya. Lalo na nang napagtagpi-tagpi ko na lahat ng mga sinasabi niya sa akin noon. Saan tayo pupunta? Basta malayo rito. Bilis, Eden. Lemuel! Eden, takbo! Hindi! Hindi kita iiwan! Mamamatay tayong dalawa. Sige na. Lemuel, nandito na ako! Sige na, Eden. Mas lalo ako naiyak nang itulak ako palayo ni Lemuel habang nakahandusay siya at nakahawak sa sibat na tumama sa kanyang tagiliran. Halos madapa ako katatakbo. Nang lumingon ako ay nakita ko kung paano nag-ibang anyo si Lemuel. Lumaki ang kanyang katawan. Lumugotok ang kanyang mga buto at humaba ang kanyang mga kuko at pangil. Halos hindi ko na siya nakilala. Parang nagdilim ang paningin niya at sabay niyang inatake si kuya pati na ang mga kasama nito. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa hindi ko na marinig ang hiyawan at sigawan nila. Kuya! Lemuel! Lemuel! Nasaan ka? Lemuel! Eden, Sina kuya! Ang dami mong sugat, Lemuel! tumahan ka. Huwag kang umiyak. Hindi! Gagamutin kita! Hindi na. Anong hindi? Hindi ko na rin naman mapapagamot ang sarili ko. Malubha nang natamo ko mula sa orasyon ni Kawan. Hindi ko kakayanin to, Eden. Huwag mo na akong iligtas. Kabayaran ko na rin to sa mga ginawa ko. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko. Hindi! Hindi! Pero huwag kang mag-alala. Wala na ang kuya mo. Wala nang mananakit sa'yo. Patawad, Eden. Patawad kung minahal kita. Bumalik ka na ng mansyon. Wala ka nang dapat pagsabihan ng nangyari. Hayaan mo madiskubre kami ng mga pulis. Mamuhay ka ng tahimik. Mas mabuti kung bumalik ka na lang ng Maynila. At salamat kasi pinansin mo ko kahit papaano. Sige na. Sige na, Eden. Sige na. Napuno ng iyak ko ang buong kagubatan. Hindi agad ako umalis hanggang sa tuluyan ng pumikit si Lemuel at hindi na siya gumalaw. Ayoko mang umalis, kinailangan kong iwan siya. Tulala ako nagbalik ng mansyon kung saan sinalubong ako ng mga pulis at ni Manang Nympha. Nawala ako sa gubat, Manang. Ikaw namang bata ka, oh. Halika rito. Nandito mga pulis. Ipahanap mo na rin po sina kuya. Ha? Sige. Sigurado kang okay ka lang. Okay lang po ako. Pwede bang maglinis muna ako? Kayo na munang bahala sa kanila. Sige. Napaupo ako sa kama at napatitig sa kawalan. Wala akong sinabi sa mga pulis. Kinabukasan, nakita nila ang mga bangkay sa gubat. Grabe ang pagluluksa ng mga namatayan.
Mas lalo ring napuno ng takot ang buong bayan dahil sa mga pinatay ni Lemuel. Maraming umalis para makaiwas. Muntikan na rin ako umalis. Pero sa tuwing tinitignan ko ang malapad na maisa namin at ang mga taong nagtatrabaho, nagigilty ako. Pakiramdam ko kailangan kong manatili para sa kanila. Parang may utang akong kailangang bayaran sa kanila, kaya hindi ako pwedeng umalis. Ako ang dahilan ng kamalasan. Kaya dapat bumawi ako sa kanila. Dapat mas pagbutihin ko ang pag-aayos ng negosyong naiwan ni Papa. Sa ngayon, busy ako sa pagpapalago ng tubuhan at maisan. Sa awa ng Diyos, marami na akong naisa ng deal sa mga kumpanya sa Maynila. Paminsan-minsan ay bumabalik naman ako roon, pero hindi ako nagtatagal at bumabalik din agad dito. Hindi ito ang nakasanayan kong buhay. Pero habang tumatagal, nasanay na rin naman ako. Sanayan lang talaga yan. Ilang taon na ang dumaan, pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang nangyari sa akin noon. Pati na ang aral na nakuha ko sa mga pangyayaring yon. Napakalakas ng pag-ibig. Masarap ang magmahal pero pag nasobrahan, maaaring mapasama ka rin. Mahal ni Aling Carla si Lemuel at ang lahi nila. Kaya nagalit siya sa akin. At kahit na hindi na siya kumakain ng tao sa mahabang panahon, nagawa niyang manakit dahil sa pagmamahal na yun. Nagmahal lang din ang kuya ko. Mahal niya ang anak niya at ang negosyo ni Papa. Kaya kahit wala naman talaga akong ginawa, ay nagawa niya pa ring pagplanuhan akong patayin. Pero hindi dapat ganun ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay kumakalinga, hindi nananakit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y may napulot din kayong aral. At sana'y nasiyahan kayo. Kayo po ba? May kwento rin ba kayong kagaya ng akin? Pwede niyo pong i-comment sa comment section. Bago ko pala tapusin ang liham kong ito, sana po'y mag-like, share at subscribe kayo sa channel na ito. Maaari niyong i-click ang notification bell para updated din po kayo sa tuwing maglalabas sila ng bagong kwento. More power po sa Aswang Diaries at maraming salamat po. Nagmamahal, Eden.